time ko, eh, mukhang maganda naman naging at kung meron ka pang mas magandang idea na maybe better than so, diretso lang. Pero Welcome to another episode of Diskurso on Air, ang makabuluhang usapan. I am Alex Baring, your esteemed host, and today we have a special guest with us who has been making waves in Cabuyao. He's not just a vice mayor, but a true advocate for education and youth development. Let's give a warm welcome to the one and only Vice Mayor Leaf Opina. Hi, Vice Mayor Leaf. hello, magandang araw po sa ating mga tagapanood. Magandang araw muli at welcome again sa ating show. Diretsahin na natin. Yes. Vice, let's talk about youth and the development. Yes. I think this is one of the most important thing na kailangan nating mapag-usapan po. Right now, Vice, let's talk about ano po nakikita niyong challenges dito sa ating youth at or mga kinakaharap ng mga kabataan sa Cabuyao. Well, sa panahon ngayon ng social media, internet and all, I think mas malaki yung responsibility natin bilang mga magulang na masiguradong nasa tamang mentalidad, saka yung maayos na edukasyon at maayos din po na emotional intelligence ang ating mga kabataan. Kasi marami na pong available na information sa internet na dapat siguro kahit papaano as responsible parents or tayo po ng mga nakatatanda sa kanila, responsibilidad natin na kung hindi man nila lubusang naiintindihan, tayo dapat ang nagpapaliwanag sa kanila. Kasi sila yung future eh. Yeah. And clear naman tayo doon sa ating pong direksyon na we need to invest in the future. At ang future na yan na tinutukoy ko is of course yung ating pong tao, yung mga kabataan natin ngayon na in the future po magiging leaders po ng ating bansa. Vice, ano yung isang programa kaya na you are proud of, na may impact dito sa ating youth? Alam mo, Malix, nung ako po ay konsehal pa lamang, talagang ang gusto ko is mai-share ko yung pagkakataon na makapag-aral sila ng maayos. Kasi ako, nabigyan ako ng ganong privilege na mapag-aral ako ng aking mga magulang mula sa elementarya hanggang sa pag-aabogado ko. At yun yung gusto kong maibalik sa kanila. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon makapag-aral kasi hindi naman ganun ka-well-off din yung ibang mga pamilya. So, nung nabigyan po ako ng chance na mapapwesto bilang member ng aming sangguniang bayan noon, talagang tinutukan ko yung edukasyon. Dalawang bahagi po yung ginawa ko kasi pinromote natin yung pagsuporta sa ating mga anak through yung scholarship o financial assistance na ginagawa ko noon pa. At yung pangalawa, yung pagbibigay natin ng support doon naman sa mga supplies nila sa pag-aaral nila. Doon yung sa side ng mga estudyante. Sa side naman po ng mga teachers, kasi malapit din naman po ako sa kanila and I was also a chairman of the Committee on Education doon po sa aming sanggunian nung mga nakakaraan, hindi mo pwedeng doon ka lang sa estudyante nakatutok. Dapat nabibigyan mo rin ng sapat na atensyon at suporta yung mga nagtuturo sa mga bata. At paano mo sila matutulungan? Ganun po, nagbibigay din ako ng support sa kanila through supplies. Yung promotion ko po nung government funds para mabigyan sila ng additional allowances para naman pandagdag sa kanilang take-home pay. At of course, yung skills enhancement nila na gumagawa ako ng mga iba't ibang mga workshops in contact with the Department of Education noong time na yon para lagi ako nakakapag-usap sa mga teachers. At naniniwala ako na kung gusto mong ma-enhance yung kakayahan ng mga kabataan, hindi lang pwedeng gobyerno. Dapat pati yung mga nagtuturo sa kanila sa paaralan. Malaking bagay, Vice, na you've mentioned itong focusing dito sa youth, no? And let's talk about muna si youth. Later po, I think may naiisip din ako na yung about sa teachers. But doon sa youth, you've mentioned kasi yung mga dating nung counselor pa po kayo. Opo. Sige, start po muna tayo doon sa what about the initiatives that you have na new naman na that will help our youth naman in terms of education. In connection doon sa ginawa kong yung financial assistance doon sa nakakaraan. Nung nakaraang medical mission nga na ginawa ko dito sa amin sa Barangay Mamatid, may kumontak sa akin na nanay kasi natutuwa siya na meron daw akong ganung programa at may pinagmamalaki siya sa akin na yung dati kong scholar is doktor na.
So, Oh. natuwa naman ako na, 'di ba, sa isang maliit na paraang Mm. nagawa ko dun sa bata, kasi hindi talaga nila kaya masyadong magpaaral nung college siya. Opo. So, tumulong ako doon. Pero nung nag-College of Medicine na siya, hindi ko na siya na-contact. So, Mm. natuwa naman ako nung binalita sa akin na yung mismong batang yon ang nagsasabi na, "Oh, lalaban pala ng ano, ng higher office si Attorney Leif. Gusto daw niya akong tulungan." So, nag-reach out yung nanay, tuwang-tuwa siya Mm. dun sa initiative nung anak niya na, "Oh, gusto kang tulungan nung scholar mo kasi pedya na siya ngayon." Opo. Oh, Oh, nice. sabi ko, "Gano'n na ba katagal? Gano'n na ba ako katanda?" Pero natutuwa ako nung Opo. mismong araw ng medical mission, pumunta siya at Mm. sinabi niya dahil kulang nga lang din yung doktor ko no'n, dalawa lang po yung doktor na kasama ko at kasama ko po bilang mga kandidato ng konsehal. Mm. Siya yung pangatlo. So, Mm. ang lahat ng mga tungkol sa pedya, sa kanya na. So, bakit ko hina-highlight yun? So, para sa akin kasi, hindi naman ako yung naka-achieve eh, siya eh. Opo. Pero naging bahagi ako nung ano, pag-abot niya ng pangarap na yon. Mm. At yun yung naging motivation sa akin, moving forward to answer your question, na ano yung mga initiatives na Yeah. gusto kong gawin pagka nandito na tayo doon sa tamang pagkakataon at otoridad Mm. na makapaglingkod dito sa aming lungsod. Ang balak ko diyan po talaga is to sweeping po yung magiging reforms natin sa education. Gusto kong magkaroon ng libreng edukasyon sa kolehiyo. Mm. At yung ibang mga gusto pa na makapag-aral pa, technical vocational courses, yun namang elementary tsaka secondary, libre naman na yan. Mm. Yung senior high school, may konting challenge lang po dyan. Kasi yun nga, mamaya siguro I can discuss it further, na gusto kong magkaroon din ng LGU-sponsored na senior high school Mhm. na nawala nitong nakaraang term, itong kasalukuyang term, na gusto ko siyang maibalik. So, doon sa aking prinsipyo na dapat mabigyan ng maayos na pag-aaral ng ating mga anak, sa mind yon. Mm. Kaya naniniwala kasi ako na hindi lang sa mind. Meron kasing concept dito, yung sa pagbubuo ng isang complete individual, hindi lang pwedeng mind, dapat pati heart at saka yung hands. Mhm. So, pagkabuo na yung mind mo, nabigyan ka na ng kaalaman, dapat maturuan mo din sila ng emotional intelligence. Yung magagandang ugali, Mm. magagandang paggawa ng kabutihan na dapat may puso din siya. Kasi Mhm. hindi naman pwedeng puro utak na lang ang gagamitin mo. At pagkatapos nung maayos mo rin yung kanyang values, Mm. automatic na sa tao yung magiging mapagbigay siya. Yun naman yung hands. Opo. So gusto ko maging kumpletong individual ang isang kabataan namin sa Kabuyao by promoting yung mataas na excellence, yung quality ng education, Mhm. mataas din na values formation, na virtues at behavioral at kaugalian ng isang tao na siya namang magiging trigger para makagawa naman siya ng mas maraming kabutihan sa kanyang kapwa. So, doon naman nagsisimula lahat eh. Kasi Mhm. kung ikaw bilang isang tao, buo, di ba? Mm. You can share a part of yourself kasi may blessing na nabigyan ka na ng chance para makapag-aral, mabuti pa yung ugali mo, naturuan ka din ng eskwelahan para i-share din ang kaalaman mo. Tingin ko yun ang pinaka-ideal na Mhm. na society Opo. na sabi ko nga palagi, kung meron man akong mga plano, as ambitious as it may seem, Yeah. tingin ko kaya naman siyang gawin eh. Maging maayos lang sana yung liderato Mm. dito po sa ating gobyerno. Kasi lahat naman ng tao nakatingin sa magandang pamamahala sa gobyerno. At kung maganda ang pamamahala, reflection din yun ng isang magandang bayan. Mm. Kasi maganda din yung ugali ng mga taong bumoboto doon sa mga Yeah. matitinong politiko. Agree naman ako doon, Mm. Mayor, no? Ang ganda nung vision na you are discussing, especially Yes. the alignment of Yes. the heart, ng heart, hands. mind, and hands. Yes. Pero of course, we are not in a perfect world. Minsan naman, attorney, alam mo din yan, may mga Yes. nalilihis din ng landas. Oo. And sad to say, in reality, sometimes it happens as young as, we know, may kakilala tayo, mga ganyan, or even yung eto sa ating city. In reality, ano naman po ang, paano nyo naman na-envision, or siguro kung may existing programs po kayo, Yes. paano mo naman sila ma-help na maibalik din naman dito sa, yung magandang, napakamagandang, very holistic na, Tama program ka nyo. naman kasi we have to also be realistic. Mhm. Kaya nga dapat ibaba mo din talaga yung values do sa level ng household, Mhm. sa bayan. Kaya nga dapat pagka magdi-deal ka ng isang problema, konektado siya eh. Kasi kung
kung paano magkakaroon ng magandang pag-aaral o maayos na makapag-aaral ng isang bata, dapat stable din yung source of income kasi ng pamilya eh. Kasi kung hindi rin naman niya matutustusan yung baon. Kung libre man ang pag-aaral ng bata, problema mo yung pang-araw-araw niyang pagkain eh. So talagang konektado kasi yung problema o yung dapat mong ayusin. Kasi kung hindi mo maayos yung isa, talagang mayroong chain reaction siya na mangyayari. At sabi ko nga po sa inyo, kung maayos lang natin yung ating sistema ng pagbibigay ng livelihood sa ating mga kababayan, mas magiging confident yung mga magulang na makapagpaaral ng anak eh. Na kung hindi man tayo dumarating pa sa punto na yon, dapat yung gobyerno ang pumapasok. Dapat siya yung mag-fill nung gap. Di ba? To the point na, hindi pa kayo matatag, patatatagin muna namin kayo. Pero habang hindi pa kayo matatag, tutulungan namin ng anak nyo. So dapat doon sa level pa lang, yung as small as the family, dapat doon, yun ang inaatake ng gobyerno. Kasi kung masyado kang malaki o macro yung approach mo, hindi mo rin masyadong matatouch yung buhay ng pangkaraniwang tao. At tingin ko, malaki ang papel ng lokal na pamahalaan. Kasi ang lokal na pamahalaan, ng frontliner, hindi naman masyadong pansin ng national government yung mga problemang maliliit sa aming mga lugar eh. Lalo sa Kabuyaw. So doon dapat kami pumapasok. Kasi kami, kita namin ng problema ng lugar namin. At mas meron kaming kakayahan na mag-isip ng solusyon para direktang malutas yung problema. So, naniniwala po ako na we have to step in, di ba? Siyempre, ipapaliwanag mo sa tao na may konting sakripisyo kasi disiplina talaga ang ipopromote mo. Di ba? Yung dapat kayo bilang mga magulang, katuwang namin kayo para mabigyan ng maayos na pag-aaral lang ang anak ninyo. Kasi hindi pwedeng nagbi-breed tayo ng mga kabataan na walang pakialam. O kaya yung mga kabataan na hindi rin naman pala nabibigyan ng maayos na pag-aaral at maayos na pagguhulma ng total na pagkatao niya. Kasi magiging problema natin in the future yan. Kaya nga tayo naman, di ba? Ikaw, lalo ka na, bata ka pa naman. Ako siguro, dinaanan ko na yung kabataan na yan. Pero hindi pa naman ako mga matanda. Pero the point is, I was also once a youth. Naging kabataan din ako. At in-expect ko din, sa mga nauna sa akin, of course, yung mga magulang ko, yung mga leaders natin nung nakaraan, na they should set a good example sa amin. Siguro naman, doon sa time na doon sa circle ko, nung time ko, mukhang maganda naman ng mga naging example ko kasi kahit papaano, dala-dala ko yung virtues tsaka yung values na yon sa gobyerno na gusto kong ma-promote sa panahon natin ngayon. At darating ang time, matatapos naman ang political career namin eh. Di ba? Isasalin natin yan sa kabataan. So, confident ba tayo sa panahon natin ngayon, sa ginagawa mo ngayon na maisalin sa susunod na generation yung mga ginagawa mo ngayon? O dapat ba tayong matakot kasi hindi ka gumagawa ng tama mong tungkulin para magampanan at mabigyan ng maayos na edukasyon o maayos na pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa yung kabataan natin ngayon. Kasi yun yung susunod. At yun din ang susundan ng mga susunod pa. Correct. So that is our responsibility ngayon. Na una, we should set a good example. Pangalawa, with all the resources available to us ngayon, dapat gamitin mo siya ng tama. At i-utilize mo siya para masigurado na yung investment natin na pinakamahalaga, which is yung mga kabataan natin, maging maayos talaga ang pagpapalaki natin sa kanila. Kasi sa bandang dulo, tayo may kasalanan kung failure yung next generation natin. Kasi tayo yung may pagkakataon ngayon na gumawa ng maayos para maayos din ang buhay nila. Opo. Vice, in the context of, kasi nakikita ko din yung talagang you're touching also the accountability of the community and even the family in this sense. I would want also to focus naman dito sa accountability and also siguro you're very vocal on empowerment. Yes. Now, let's focus on youth empowerment, especially dito po sa ating topic also for today. Yung current nyo po na mga initiatives, how are you helping our youth naman to be more empowered, to become leaders in their community? Ay, ini-engage ko sila. Apo. Hindi naman dahil nasa gobyerno ako, pero kahit yung mga private organizations, kasi part din naman po ako ng Rotary, may organizations din naman po ako na active din ako. Pero dapat may actual engagement tayo sa mga kabataan. Di ba? Dapat maramdaman nila na involved talaga sila sa affairs ng government. Kasi babalikan ko yung mga dati ko ding mga pinaninindigan
na dapat talaga bahagi ang tao sa gobyerno at hindi exception dyan ang mga kabataan. Kasi dapat ngayon pa lang, aware na sila kung ano yung mga problema at saka yung mga challenges na dapat nating malampasan sama-sama. Kasi eventually, sabi ko nga sa'yo, ang magmamana naman ng lahat ng ito, sila eh. So, ang iniisip ko lagi, ang mindset ko, maganda na ba itong bayan ngayon kaysa doon sa nadatnan ko nung una? Kasi may pagmamalaki ko na pag ipinasa ko to sa susunod na henerasyon, mas maganda na siya. So, ang challenge naman ng susunod, mas pagandahin pa nila. So, dapat lahat ng sektor, ako nga, mas active ako ngayon sa mga NGOs, yung mga fraternities, mga sororities, yung mga youth organizations na involved naman in yung mga socio-civic organizations, yung pagtulong sa mga orphans, kasi meron kaming ganun na institute doon for foundational learning na tinutulungan namin yung mga kabataan na wala ng mga magulang para makapag-aral sila ng maayos. So, doon pa lang, pag in-immerse mo na rin yung mga kabataan na yun, nagkakaroon din sila ng appreciation na ito pala yung problema, na pwede pa rin ako maging part ng solusyon. Ganun kaaga, involved mo na sila. Para at least kahit papano, di ba, yung solusyon, hindi lang ako yung nag-iisip, bahagi ka na rin. At kung meron ka pang mas magandang idea na maybe better than sa iniisip ko, abay, di ba, mas dapat na isama ko kayo. At yung actual engagements ko sa mga SK, hindi naman ganun kalalim nga. Kasi dahil nga meron kaming political differences ngayon dyan sa amin sa Cabuyao. Pero hindi naman yun yung deterrent sa akin para gumawa ng paraan para makipag-usap at magkaroon ng malalim na recognition sa mga kabataan Kasi may local university kami, may DepEd din po kami na nakakausap ko rin. Teachers ganun din, nakakausap ko rin sila. Pero I would say sa amin ngayon, ang dami na nila, majority na nga po nung nanunungkulan is naka-align po lahat sa mayor, pero ang dami pong palpak talaga na nangyayari sa amin in terms yung mga reform sa education. Na pinangako nung mayor ngayon, nagagawin niya, pero mag-eleksyon na, wala pa siyang major na may pagmamalaki na nagawa talaga niya para magkaroon ng mas makabuluhang mga pagbabago sa sektor ng edukasyon sa aming bayan. Vice, you were saying that right now you are more active also in coordinating with, I think, small organizations and or siguro yung mga private as well and mga orgs. Can you say, Vice, that the youth are also parang involved in any activities na that will also show their leadership skills? Yes, meron kaming isang samahan ng mga kabataan doon. Matagal na siya na-establish. In fact, nung time pa ni former Mayor Mel, hindi pa siya mayor noon, buo na siya. Ang tawag po namin doon is yung Juan Cabuyao Movement. JKM, Juan Cabuyao Movement. Juan. So yung mga bata doon, hindi siya basta sinasali kasi I was involved nung una, yung recruitment process nila. Maganda yung sistema ng recruitment nila kasi bago nila pinapasok, ini-interview muna. Bakit ka sumasali? What can you say about yourself? What are your strengths? What are your weaknesses? Nanood po ako doon, pinanood ko sila. At natutuwa ako kasi yung mga student leaders na yon is talagang interesado sila na hindi lang basta isali itong mga ito, kundi maging parang pamilya sila. Na to my mind, sabi ko magandang step to para maging hindi lang basta political, hindi lang basta educational, kundi parang mas malalim ngayon ang relationship nila as youth na kahit hindi kita kakilala, hindi kita kamag-anak, pero part ka nitong ating movement na naniniwala ka sa isang magandang pamamahala sa aming lungsod, sinasama nila. At may pagmamalaki ko, yung ibang batches sila, kasi every recruitment may mga batches, active pa rin sila hanggang ngayon. At doon ako talaga nagbibigay ng support sa kanila kasi may iba-iba din silang mga programs. Pagka mayroong nababagyo, kahit hindi taga-Cabuyao, mayroon silang mga donation drive. Pag mayroong nalilindo, lahat ng mga may nasunugan, ganoon sila ka-active. So natutuwa naman ako kasi hindi naman sila nasa gobyerno. Pero ang taas ng level of awareness nila na dapat kami, kahit mga kabataan kami, wala man kaming sapat na resources, pero hahanap kami ng mga taong tumulong sa mga nangangailangan. Is already a step ng isang magandang direksyon ng kabataan ngayon na may pagmamalaki mong pwede mo nang ipasa sa kanila eventually kasi maganda na yung pag-uugaling na itutulong mo sa kanila. At para sa akin, kahit hindi ka nasa gobyerno, hindi ka man SK chairman, hindi ka man SK kagawad,
pero gumaganap ka na ng ganon, Mhm. na klase ng pagtulong, kinararangal namin Yeah. bahagi ako nun. At in fact, meron silang mga series of events coming this month of March na meron silang feeding program, meron silang donation drive sa mga orphans, tapos may iba't iba pa silang mga proposed na parang district youth meet, Oh, yeah. parang mga forum Oo. na kasi nga timely naman mag-eleksyon, kailangang magkaroon ng mataas na partisipasyon ng mga kabataan sa halalan darating na ito. Mm. Vice, One Kabuyao Movement, tama Yes, po. yes. Ano po ito? For Kabuyao residents lamang or offline po ito? Ang priority is yung residents ng Kabuyao. Kahit sa school ka naka-enroll, basta taga Kabuyao ka, i-open nila siya. The residents Yes, talaga. yes. But if there's one program or activity that you have in mind na alam niyo po magiging talagang game changer for youth, what do you think would that be? Doon ako nakatuon sa values formation Kasi ang dami nating issues. Hindi lang sa Kabuyao to, I think. Yung children in conflict with the law, Opo. yung teenage pregnancy, yung solo parents natin na isa na lang yung nagtataguyod ng pamilya. So, parang affected na rin yung well-being ng bata. So, para sa akin, tingin ko, the biggest game changer natin is yung kahit may mga ganong challenges tayo, yun ang dapat natin tutukang ma-overcome. Massive talaga tayo na pag-promote ng mental health, emotional health ng mga kabataan, mataas na awareness para sa mga repercussions ng mga pagkakamaling nagagawa mo. Di ba? Tapos, siyempre, yung responsibility ng pamilya. Kasi tingin ko hindi na sa Kabuyao nangyayari yung problema ngayon. At kung sa Kabuyao nga, magkaroon ng pagsisimula ng solusyong maganda na ito. Diba? Apart from the fact na makukumpleto natin yung full scholarship from elementary to college, diba? Matuturuan namin ang ating mga kabataan sa pag-aaral, suportado sila hanggang dulo, lahat ng pangangailangan nila. Tingin ko yun ang biggest game changer na pwedeng gawin ng Kabuyao. At kung tinatanong ako ng mga kababayan ko kung kaya ba, kasi lagi kong binabanggit na yan doon sa mga kwentuhan, sabi ko, it only takes political will. At saka yung drive talaga ng namumuno na gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga kabataan. Kasi kagaya namin ni Mayor Mel, ang turing namin sa mga kabataan, anak na namin lahat yan. Diba? Kung hindi nyo man kayang pag-aralin dahil may mga challenges tayo economically, ang gobyerno nga talaga dapat ang pumasok. So tingin ko yung pagbubuo ng isang malaking programa para sa pag-aaral ng mga anak natin to promote their mental, psychological well-being, and of course, educating the family. Tingin ko yun ang pinakamalaking game changer na magiging mas maganda pa tayo siguro sa ibang mga established na ng mga bansa na kung masimulan lang talaga ito. Opo. Yes. We are targeting Vice doon sa yung game changer. Napakagandang vision. Yes. And I think it's targeting a well-rounded, hindi lang si youth, but also the whole family. And that's so nice to hear, that's so nice to imagine. But of course, again, going back to reality, Vice, how can you sustain this? If you have that kind of vision, ano man yung specific program na yon, can you share with us ano yung mga steps, how you will be able to sustain this? Alam mo, sa Constitution pa lang natin, ang sinasabi na doon, dapat malaki ang budget allocated to education. So kung ginagawa lang talaga natin yan, hindi lang sa aming lugar, kundi sana sa buong bansa, edi madali sana natin nagagawa yan. Diba? Sabi ko nga sa iyo, malaking step to. Kasi hindi talaga siya madali. Pero lagi namang sagot dito is kung meron ba tayong sapat na resources to do it. Yeah. Pondo naman lagi ang bottom line ng mga programa Kasi kahit na napakaganda ng mga programa mo, pero hindi mo naman kaya ang pondohan, hanggang plano na lang siya. Hindi mo siya mai-implement. Pero I would say dito sa amin, sa lungsod ng Kabuyao, sa lugar namin, we have enough resources para matugunan yan. And yun nga, sabi ko naman po, sa mga magulang na kagaya ko, let's start at the family. Okay. Diba? I-engage natin yung mga family. Per barangay kung kinakailangan. Kasi may mga barangay health workers naman. Meron naman tayong mga pwedeng makatulong doon para masimulan natin yung pag-i-introduce ng mga reforms na yan. Kasi talagang hindi mo pwedeng iakyat yung development sa city kung doon sa lugar na gusto mong ma-develop, hindi nila tinatanggap pa. Yeah. Para lang po yung
yung batas tungkol sa waste segregation na ang tagal na ng batas, Mm. pero hindi naman tayo nagsesegregate kasi hindi rin talaga ini-implement. Correct. So kung ang namumuno handang iharapin kasi it may be unpopular to some Mm. kasi talagang massive talaga itong dissemination nito ng ideas. Mm. Kung may resources naman ang gobyerno para may augment yung ideas na yan, tingin ko hindi siya imposible. Kahit nga sabihin mo na medyo sa reality, mahirap siya. Pero we have to start Kung hindi natin sisimulan to ngayon, kailan natin sisimulan? Mm. Di ba? Buti nga, mayroon pang mga kagaya ko na naghahangad pa maglingkod sa amin sa Kabuyaw na willing at handang tanggapin itong challenge ko na ito na hindi kaya ng isang tao lang ito. Mm. Hindi kaya to ng mayor, vice mayor, konsehal lang. Kasi dapat lahat okay at go dun sa idea na yon para siya, para may sakatuparan natin. At kung may papaliwanag mo lang ng maayos at kung lahat na nabibigyan mo ng sapat na kaalaman, kumbaga i-start mo muna sila, i-introduce mo muna sa kanila yan, tingin ko hindi naman siya hindi siya ambisyoso. Apo. Hindi siya imposible. It can be done. Wild question, Vice. Naisip ko lang kasi kanina, you were saying yung, funding is definitely a challenge. Kahit saan man siguro. Pero right now, in your state, for example, and you will be a leader in your city, and then magsa-start ka talaga from scratch. And we're talking about sustainability. Yeah. Yun po yung pinaka-biggest challenge. How will you able to, climb the step 1? Alam mo yung ibang mga nakikita kong mga politiko, mga nanunungkulan. Kung ano lang maisip, gagawin. So, hindi siya sapat kasi maganda man yung idea mo, tapos eventually hindi na ikaw yung nakapwesto, pwede naman palitan na ng kasunod So, what is the solution? Dapat meron kang effective legislations. Yun naman ang papel nga ng City Council. Kaya nga dapat on board lahat Mayor, Vice Mayor, Konsehal. Kasi kung on board lahat, magkakaisa yan, magagawa yan. Pero ang punto ko dito, kung isang idea lang siya at hindi naman siya maisa sa batas, baliwala rin siya. So we need to institutionalize. Apo. We need to legislate. Okay. Na isa batas mo na yan para hindi na option ang susunod na uupo kung gagawin ba yan o hindi. Kasi pagka po institutionalized na yan, legislated na yan, ang usapin na lang yung funding. So, magkano yung ilalagay mo na pondo? At dapat, ang concept naman ng funding, progressive. Yes. Kung umuulad ang bayan mo, dapat lumalaki din yung pondo. At pag lumalaki ang pondo, dapat malaki din ang allocation mo. So, hindi na yung question on whether or not i-implement siya or hindi. Yes. Ang question na lang kung gaano kalawak mo pa siya mapapa-implement. Kasi kung legislated na siya, kahit future generations, hindi na option sa kanila kung gagawin mo yan o hindi. Kasi obligado mo na siyang gawin kasi mandated na siya ng batas. So sa level pa lang namin sa local, adi ako na ang ako naman po ang ang magbubuo ng policies na ganyan 'Di ba? Kasama na yan sa agenda mo na kung ikaw ang maging lokal na ehekutibo, sa'yo din ang magagaling kung anong direksyon ng bayan mo. At yun ang gusto kong maging direksyon. Lahat ng mga batas, lahat ng mga panuntunan na gusto mong i-implement, abay gawin mo na sa panahon mo. Kung mabibigyan tayo ng sa first term ko pa lamang po. Lahat yan, sasalansanin ko na yan. Ito ang gusto kong gawin sa livelihood na reforms, ito ang gusto kong gawin ko sa health reforms, ito ang gusto kong gawin sa educational reforms. Gawin natin lahat yan in one term. Tapos, yung funding, it will come naturally kasi ipapa-certify ko lang naman yan sa sa Local Finance Committee o Local Finance Committee. I-certify natin, do we have enough funds para mag-allocate sa ganitong klaseng programa. Di ba? At huwag kang mag-reprogram. Alam mo sa amin, lahat na yata nire-program. Kumbaga, may budget kami in-approve na hindi naman dumaan sa tamang deliberations for 3 consecutive years. 3 taong hindi dumadaan sa pag-aaral yan. Kaya ang nangyayari sa amin po sa Kabuyaw, nasa kalagitnaan kami ng taon, nagre-reprogram kasi mali pala. Nagre-reprogram kasi hindi pala dapat siya nang gawin. Sa tingin ko, kapalpakan nyo ng pamamahala. Kasi kung palit ka ng palit ng programa, ibig sabihin, napaka-decisive mo. Ibig sabihin, hindi mo namang gagawin mo. Ibig sabihin, nangangapa ka. At ang maapektuhan doon, in the end, is yung mga constituents mo. At hindi ka rin magandang halimbawa sa mga kabataan. Kasi kung bara-bara lang ang galaw mo, at hindi mo na iniisip kung ano yung talagang plano mo, o kung wala ka ba talagang plano,
sayang yung 3 taon na nakapwesto ka. Mhm. At yun ang kinalulungkot ko sa amin sa Kabuyaw. Yun ang nangyayari. At nalulungkot din ako, hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ang aming education sector sa Kabuyaw, lalo na yung aming mga kabataan. Mm. At yung challenge sa akin, itama siya. At sa tulong ng mga kababayan natin, may tatama siya. Mm. And magandang na point out nyo, Vice, no, na you are seeing this challenge, especially there's an impact in the education system and kung ano man po yung mga rules and programs na meron. And I think this challenge, ang equivalent naman niya is it also may limit the access of our youth to education system. So this has been, I think, hindi lang naman po ito sa Kabuyaw, I think kahit saan naman na city, may mga ganun talaga kasi meron pang mga areas talaga na limited pa yung access. So ano naman po, what do you think about this current problem? Would you think it will be recurring or anything that you have in mind that will also help itong access to education? Doon ka nga matutuwa sa amin sa Kabuyaw, ma-share ko lang. Na hindi, sigurado ako hindi nangyayari ito sa ibang bayan. Tinayo namin nung nakaraang administration yung Kabuyaw Institute of Technology. It's supposed to be a senior high school at saka yung TVET na tinatawag yung Technical Vocational Trainings ng TESDA or kung sino man. Siyempre, di ba, pag bilang ama, ang gusto mo, makapag-aral ng maayos ang mga anak mo. So, yun yung programa namin nung nakaraang administrasyon. So, fast forward tayo sa administration ngayon. Maniwala ka na ang ginawa ng mayor ngayon, imbis na i-enhance, imbis na palawakin, pagandahin, pinasarado ng mayor ngayon ng Kabuyaw, yung Kabuyaw Institute of Technology, na ang dahilan sa tingin ko at sa mga naririnig ko rin, dahil hindi daw siya ang nagpatayo. So para sa akin, bakit mo iisipin kung sino ang nagpatayo? Hindi ba dapat naman siniisip mo is kung paano mo siya mapapaganda para makatulong ka pa sa mga taong pinaglilingkuran mo. Tingin ko, hindi ginagawa ng ibang mayor yan. Kasi ang ibang mayor nga, ang gusto niya, maraming pasilidad para makapag-aral ng mga bata. Ito sa amin sa Kabuyaw, pinasarado niya. Just because of political differences. At sa akin, hindi ka ako katanggap-tanggap yan. At challenge yun sa atin ngayon. Ako naman, ang sinasabi ko sa mga tao na nakakausap ko, walang negosasyon yan. Pagka tayo ang nabigyan ng pagkakataong mapalagay sa pwesto, ibabalik ko yan. At palalakihin ko pa yan. At palalawakin ko pa yan para mas maraming mga kabataan na makapag-aral ng libre. Kasi, yun nga yung papel ng gobyerno . At plus yung fact nung nangyayari sa amin sa pamantasan ng Kabuyaw, siguro nag-viral din to dati, ewan ko kung na-monitor mo, meron kami 2 estudyante na vocal sa mga lapses nung administrasyon ng pamantasan. Of course, yun ba ang matutuwa pagka may nakikita kang mali? Di ba, ini-encourage mo dapat ang mga kabataan mo, yung mga anak mo, na pag may nakikita kang mali, na magsalita. Nagsalita ho yung 2 naming kabataan doon, hindi pinag-graduate. Pero ang nangyari doon, dahil nga wala nang pag-asa yung mga bata, tumutulong po ko sa kanila noon. Nag-post siya sa social media. Napansin siya ng CHED. Nakita siya ng national government. So, sa kahihiyan nung pamantasan namin, napag-graduate yung bata. Pero kung hindi siya gumawa ng aksyon para isumbong yung injustice na nangyayari sa kanila, baka hindi nakagraduate yung mga batang yon. Na ang kanilang kasalanan lang, nag-speak up sa mga nakikita lang dapat i-improve doon sa amin sa pamantasan. Sa akin, mali din yun. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa mga batang tumahimik kayo pag may nakikita na kayong mali. Di ba? We encourage nga yung mga youth na maging maging mapagmatsyag. Maging mag-participate. O maging aktibo sa mga ginagawa ng gobyerno. Pero yung pamantasan at that time, sarado sa ganun mga puna . Siguro ang gusto nila, walang magsasalita ng di maganda. Dapat perfecto. Para sa akin po, maraming questionabling mga ginagawa doon na hindi naman po ako nakakapasok na. In fact, dahil nga sa politika, hindi din ako nakakapasok doon, halos 3 taon na. At ngayon, nag-resign na po yung presidente doon, wala na po siya, pinalitan siya ng OIC president ng pamantasan na city administrator po namin. Na ganoon din ang sistema. Ang mabigat pa nga po, 'di ba, mayroong prohibition diyan sa mga or hindi naman prohibition, parang regulation sa political activity. Dapat hindi basta-basta pumapasok ang mga politiko diyan para mga banya. Siguro may karapatan lang diyan sa tingin ko yung mga nakapwesto, yung mga nanunungkulan na. Pero
anong ginawa niya? Ewan ko kung nabalitaan mo rin. Nag-viral na naman ang pamantasan ng Kabuyaw recently dahil naglabas itong aming OIC President na City Admin ng Kabuyaw ng policy na English only. O, na nung malaon, tinatanggi na niya na ang tinuturo na niyang may kasalanan, yun daw admin nung SOCMED. Sabi ko, pwede bang i-post lang yun na hindi niya alam? Siyempre, di ba doon pa lang accountability at umiiwas ka na kasi napag-initan na. Pero saka nakakita ng isang pamantasan na ini-English only mo lahat. Pati yung mga private conversations, dapat English din sila. Di ba, kung ano man, i-encourage mo yung pag-i-speak ng English kasi kailangan natin maging globally competitive. Pero that to the extent na talagang isasarado mo na yung eskwelahan mo sa pagsasalita ng Filipino na in violation din ng Constitution. Kaya sabi ng Constitution, the Filipino language is the primary language natin. Secondary lang itong English. Ano naman naisip nung admin ng city na ngayon yung OIC President, hindi ko alam kung na-experience niya sa pagpapatakbo ng pamantasan para magkaroon ng ganong klaseng panuntunan. Nasa tingin ko, nung nakita na naman ng CHED yun, ay hindi naman sa pero parang nakakahiya na ang pamantasan, laging nababalita sa mga ganon. Tingin ko naman, well aware naman ng mga kabataan namin doon. Alam nila kung ano yung tama at mali. Mataas din ang level of activism nila, academic activism nila, para makita kung ano yung mga pagkakamaling yan at ano yung mga tama. So we are still a work in progress. May mga sablay, wala namang perpekto, pero tingin ko naman we can minimize yung mga ganong sablay kung nag-iisip lang ng tama yung mga nanunungkulan sa ating bayan. Opo. Malaking bagay, Vice, no? Ang very particular, very viral parate, itong sa Kabuyaw, whether, especially on education system, as you are saying. So it means that the social media is already playing a critical role, even in the education system. Now, on a macro perspective, we will talk about naman technology. Yes. Ganun siya kahalaga. Given this, ano naman po ang nakikita nyo, no, na other than yung role ng technology, how will you, kasi right now, what I'm hearing also, medyo nagkakaroon ng negative impact. Yes, we are using it, but parang, ano naman po yung nakikita nyo, how can we use technology na maging okay naman siya para sa education system ng Kabuyaw? Ang biggest challenge ng social media is hindi mo alam kung ano yung assessment nung nakakabasa. Kasi marami din namang di totoong kwento sa social media. Opo. Diba? So yun, tingin ko ang pinakamabigat na challenge dyan. So dapat nagfa-fact-checking din tayo na totoo ba itong lumalabas na to, meron ba itong basis, may justification ba? Kasi kung wala, di huwag na nating patulan. Pero yun nga mahirap na siyang salain sa ngayon. Dapat na lang siguro yung mismong nagpo-post, although hindi mo naman masasabing dapat lahat ganun kasi talaga may mga masasamang intensyon yung iba na baluktutin ng katotohanan. Pero tayo kasi bilang mga users din ng social media, nasa atin din yung yung katumbas na tungkuling pag may nakita ka, mag-speak up ka na rin. Lalo na kung alam mo kasi nungalingan, mag-speak up ka. Kasi pag hindi ka nagsalita, ang iisipin ng mga tao, totoo na yung sinasabi ng isa. At sa panahon natin ngayon, yun din siguro yung naging mabigat na challenge namin na hindi agad namin natutugunan yung nung nakaraan, hindi namin agad na fact check yung mga mali. So, ang iniisip ng mga tao, totoo na yon. So, ngayon po, aral na sa amin yon. Na sa age ng social media, dapat ka rin, vigilant ka. Yes. May mga kasama naman na po ako sa opisina na talagang naka-check na. Madalas doon sa mga postings, hindi lang nung posting ko, pati ng posting ng iba, para agad-agad, kung may mga inaccuracies man dyan, o may mga fake news man dyan, agad naming napapasok. Pero, yun nga, babalikan ko din po yung tungkulin. Tingin ko naman, as logical individuals, may mga common sense naman tayo. Yun na lang, din ang panawagan ko siguro, bago tayo maniwala sa isang kwento, lalo na kung sa social media mo nakuha, i-check mo muna kung totoo ba talaga yung mga sources niyan. At in the end, it is also an effective tool to communicate with the people. Kasi ang maganda sa social media, lahat tayo may komento. Lahat tayo may boses. Kasi nasa bahay ka lang, tapos meron kang cellphone. Tapos mo lang yung Facebook, tapos may nakita ka. Pwede ka na magkomento doon At buong mundo makakabasa na. So sa tingin ko, yun ang positibo sa social media in terms of yung participation ng tao. Pero we have to be responsible. Kasi kung nakikita mong mali na yung sinasabi niya,
ikaw na mag-collect sa kanya. Kasi kung hindi ka nga magko-collect, magiging trend na siya. Yeah. Di ba yung trend na, magiging tama na. So there are times talaga na minsan masasakit na salita na yung nakikita mo. Ako, nangyari na sa akin yon na kahit maganda yung post mo, talagang merong magtotroll dun sa ano mo eh. Sa post mo eh. Kahit maganda, makabuluhan, ini-negative niya eh. So ako, tanggap ko na yon na gano'n talaga yung sitwasyon. Kasi nga, hindi ko kayang pigilin or i-filter yung mga sinasabi. Pero at least yung kapasidad ko para i-counter yung mga inaccuracies na sinasabi niya. Dahil nga sa technology na yan na meron tayo, we need to adjust, we need to adapt na. Yes. Ang laki ng pagkakaiba na nga po nung nakaraan. Kasi dati po, nung wala pa namang ganyang mga Facebook, nung unang-unang mga laban ko po, nung early 2000s, ang medium lang namin ng pakikipag-usap, house to house, mga caucus meetings, yung mga small group discussions, doon lang kami nakaka-communicate. Pero ngayon, kahit in the comfort of your home, di ba? At least makita ka lang sa social media, alam na may ginagawa ka na. So, ganun kalaki ang impact niya. Ganun din katindi yung dapat na responsibilidad natin para masiguradong na i-transmit natin yung message at i-transmit natin ng accurate siya at walang mali. So, turo-turo na lang talaga tayo para ma-disseminate yung information. At sa pamamagitan nga ng mga kagaya ng ganitong diskurso na nasasabi ko rin dito, yung mga gusto kong iparating sa mga kababayan natin. Yes, Vice. And what you call this, itong social media is one factor or siguro isang platform in the whole realm of technology. Yes. Talking about technology because may mention nyo po ito na ang existing natin, iba nga naman yung panahon noon. Yes. Now, the technology that we are talking about naman, Vice, paano nyo naman naiisip, anong tawag dito, yung sa, hindi ko alam kung tama ang term, responsible use or yung pagpapalakas ng paggamit ba ng technology sa mga public schools ng Kabuyao? Alam mo, mayroong nangako sa amin sa Kabuyao na lalagyan daw niya ng Wi-Fi kada barangay. Hanggang ngayon wala pa rin. Pero isang paraan kasi siya para ma-empower mo yung mga schools. So, isa siguro din pwede natin maging project. Although gusto ko rin magkaroon ng regulation yan kasi hindi pwedeng sa batang edad is may gadget na. Dapat control dyan. Meron study po tayo na, in fact, yung anak ko po, pinapractice ko sa anak ko yan, na until the age of 12, hindi ka pwede mag-gadget. Kasi nadi-disrupt daw yung creativity ng bata. Nadi-disrupt yung imagination ng bata. So, bigyan mo siya ng chance na mag-explore, maging creative siya on his own. Kasi pag may nakikita na daw siya sa gadgets, nawawala na yung creativity ng bata. So, ginagawa ko po sa anak ko yan. So, yun ang gusto kong maging balance. Kung sakali, sa mga public schools natin, hindi ko kagad i-impose yung mga ganyang interactive na mga medium of instruction. Hindi ko kagad bibigyan ng mga gadgets sa mga kabataan, agad-agad. Sa tamang edad, ibibigay natin sila. Mas maganda na magkaroon muna sila ng actual hand awareness, yung hand na learning. Bago natin sila i-introduce sa technology. Parang basics. Sa basics muna. So dun unti-untiin natin yung process. Kasi pagka naalagaan mo yung creative mind ng bata, yung pagiging imaginative niya, mas magiging mas magiging wise. Mas magiging yung bang mas malawak yung kanyang pag-appreciate. At yung judgment niya. At sabi ko nga po, i-empower natin yung public schools. We have sufficient supply of resources, not only internet connection, but also support sa mga computers natin, yung mga learning tools nila, yung lesson plans nila na paggawa. Ayan, pwede ko supportahan ng teacher all out. Di ba? Not only doon sa allowances nila na i-adjust natin para naman mas malaki ang take-home pay nila, supportahan ko sa mga laptop or tablet. Hindi ka na mahirapan gumawa ng lesson plan. Mas madali na. Di ba? Pati yung presentations mo, mas madali na. Pero i-control natin ngayon yung pagbibigay ng tablet at gadget sa mga bata. May tamang process tayo dyan. And of course, yun nga, emphasizing nga yung papel na talaga ng technology ngayon, eventually naman yung bata, magkakaroon naman siya ng tamang appreciation na doon. Huwag muna yan sa sobrang bata. So, hayaan natin maglaro ang mga bata. Hayaan natin sila mag-enjoy. Kasi nung time ko, hindi pala time mo. Di ba? May nakikita nga akong mga illustrations sa social media Nung mga panahon ko, pinipilit kami ipasok ng mga magulang namin sa loob ng bahay kasi lagi kami nasa labas, naglalaro, nagbabasketball.
Sa saranggola, kung ano-ano, tumbang preso, kung ano mga laro. Pero ngayon, ang mga bata, hinihila mo pa palabas. Kasi ang mga bata ngayon, nasa loob ng kwarto. Dahil puro nga sila gadget. Ayaw na lang maglaro sa labas. So, nadi-disrupt yung tama nilang paglaki at yung balance ng gadget ngayon at yung dapat na hindi nila ginagawa noon. At yung talagang actual na kung ano, hand-to-hand combat nga eh. Kung mag-aaway, di ba noon? Mga bata talaga pag-uwi mo, putik-putik pa yung buong binti mo. Pero yun ang gusto kong ma-promote para we will have well-balanced individuals in the future. You're saying po no yung well-balanced. I think yun nga yung mga good things, yung mga previous style of learning. Yes. And I think Traditional, itong present, yes, Yes. the traditional ways and also parang balancing Yung mga it modern na, sa yes, modern natin. yes. Now, Vice, let's change the perspective nga. You are saying na yung health, even sa teachers. So, can you elaborate more? What could be the assistance that the teachers need naman? Alam mo yung mga palagi kong sinasabi, Malis, ang mga teachers, sila yung pangalawang magulang. Di ba? Kung pinapahalagahan mo yung pamilya, dapat pahalagahan mo rin ang paaralan. At syempre, mas pahalagahan mo yung nagtuturo sa mga anak natin. So sa akin po, bahagi din talaga ng isang gobyerno na hindi lang dapat tayo mag-breed ng mabubuting mga tao, ng mga estudyante. Kasi dapat talagaan mo rin yung mga nagtuturo sa mga estudyante yun. So isang bahagi lang po ng pagsuporta sa mga guro, yung pagpapagandaan ng kanilang compensation. Kasi pwede naman po mag-augment ng local government through grants of allowances sa mga teachers. Dati ko nang pinaglalaban yan, I would say lahat ng mga nakaraang term ko, ang lagi ko pinopropose yung dagdagan natin kahit konti yung mga allowances ng mga teachers. Kaya kahit pa paano, mahal ako ng mga teachers din sa amin sa Kabuyaw kasi alam nila nakakampi ko sila at kakampi nila ako. Na lahat ng mga pinopromote ko, hindi lang para sa mga bata, kundi pati sa kanila. So we need to empower them also. Na, siyempre, may mga pamilya yan Kailangan nila buhayin ng pamilya nila. So kung mabibigyan mo sila ng tulong, yung dire-diretso ba? Kasi yung ginagawa ngayon, pagka Teachers Day lang, mayroong bonus, mayroong gano'n. Pero dapat gawin mo na siyang i-legislate mo na nga rin. Gawin mo na rin batas. Kung legislated na yung mga allowances sila, wala nang option yung mayor, kundi ipatupad siya. Pero of course, dapat may availability of funds naman. Pero like I said, yung supportang yan, monetary lang yan. Dapat may skills enhancement din tayo. Mapalat po ang Kabuyaw kasi nung naging mayor na po, si former Mayor Mel, na-establish na po yung sariling division ng DepEd. So may division na po sarili ang Kabuyaw. So malapit na po yung yung pagpunta ng mga teachers natin para doon sa regulations. Kasi mahigpit na talaga ang DepEd So hindi na sila pupunta na sa Santa Cruz kasi dati Division of Laguna pa ang Kabuyaw. So bakit mahalaga 'yon? Kasi yung funding, may sarili na rin funding ang division. So not only doon sa students, yung skills enhancement natin sa mga guro is mas mapapaganda mo pa. So susuportahan ko talaga sila all out diyan kung may mga kailangan silang programs para sa kanila, yung mga development trainings nila, yung mga promotional nila na mechanisms kasi siyempre bigyan mo din ng moral yung mga teachers. Dapat bigyan mo sila ng opportunity to develop. At kung may sarili kang division, pwede ka mag-create ng sarili mong plantilla with the approval of course of the national DepEd. Ngayon, kung may promotion ka na yung pag-develop naman kasi from teacher 1, teacher 2, etc. So at least kung gumagalaw yung teacher, tumataas din naman yung nila, yung tingin sa sarili na sa DepEd pala, hindi lang pala ako habang buhay dito sa level na to. Pwede akong umunlad. At doon sa pagkakataon na yon na meron kami sariling division, I would like to focus more on reforming yung mga sistema doon para sa promotions, sa pagtitraining sa kanila, and of course, yung pagbibigay ng mas maraming suporta para magampanan nila ng mabuti yung kanilang trabaho. Vice, the youth, definitely ito naman yung mga pag-asa or ito yung future ng ating city now let's talk about the future. What's your vision for the sa mga kabataan po ng Kabuyaw? Ano ang nakikita nyo para sa kanila? Alam mo, ambisyoso ako sa mga ganyang mga future. Ang gusto ko sa bandang dulo, wala nang taga-Kabuyaw na hindi nakakapag-aral. Kasi ngayon medyo meron para kaming percentage of our city na out of school youth pa rin sila.
Mm. Na siguro dahil nga yung mga magulang wala na talagang kakayahan, hindi na sila nakakapag-aral yung mga bata. Pero that is my dream, that is my vision, na dapat sa Kabuyaw, kung hindi mo talaga kayang i-pursue, kahit hanggang technical courses, vocational Mm. courses, yung highly employable courses, di Ayan, ba opo. nabanggit ko nga na dapat may job matching tayo. Yeah. So, kahit dun man lang sa level na yon para magkaroon ng employment yung mga bata. Mm. Kasi marami po sa amin, graduate ng mga 4-degree courses, pero mabababa din naman yung sweldo kasi hindi nila kamatch yung pinasukang trabaho. Mm. So, underemployed sila. So, ang taas ng knowledge mo, pero hindi na ma-maximize ng kumpanya kasi hanggang doon lang yung kailangan nila. Pero, yun nga po, sa dulo, kasi dumadami naman talaga, dagdagan ko yung mga facilities from Mm. elementary to high school. Iayos ko at ibalik ko yung CI Tech, yung nawala, for senior high school. At ayusin ko yung campus ng pamantasan. Di ba? In the end, sa bandang dulo, yung concept ng wala nang tatanggihan sa pamantasan ng Kabuyaw. Kung gusto mo mag-aral ng kolehiyo, mag-aral ka. Mm. Di ba? Bibigyan ko ng ganong kaganapan yon sa panahon ko kung tayo mabibigyan ng chance na maging local chief executive na wala nang no child left behind. Mm. Lahat nag-aaral at lahat may alam sa aming lungsod ng Kabuyaw. So you are targeting, Vice, zero out of school youth. Yes, Correct. zero. Kaya naman siya, Vice. Kaya siya. Kung may ang plan siguro kahit 9 years, di ba? 9 years. Kahit process siya, Yes. ma-start natin sa first term Mhm. na iprograma natin. Kung kailangan i-house to house yung mga yan, o may mga anak bakit hindi nakakapag-aral, anong problema, tutulungan namin kayo. Mhm. Let us know how we can help. Tapos tugunan natin yung gap na yan. Eventually, lahat nakakapag-aral na. Kaya nga po namin tinayo yung pamantasan ng Kabuyaw. Opo. That is precisely the reason. Para yung hindi kaya pumasok sa private school, diyan ka pumasok. Pag-aaralin ka namin. Bibigyan natin ng mga dekalibreng mga teacher yung mga estudyante natin. Mm-mm. That's a very clear vision, Vice. And that measure na you're targeting zero, sana it will help. But how are you naman ensuring that there's a good partnership? Or paano ka nakipartner with? Sa tingin ko kasi, Vice, you keep on saying kasi holistic, hindi tayo naglilimit lamang sa gobyerno. Now, partnership with the local community, with the local government, and also private sectors. Para ma-push itong vision na to, paano niyo po siya nagagawa? Tama din naman yung argument na baka hindi rin makasapat based sa pondo ng isang lokal na pamahalaan. Pero andyan palagi ang national government eh. Sila yung pwede mag-augment ng mga kakulangan mo sa pondo. At tama ka kasi equally interested din ang mga local businesses natin na marunong at matatalino ang mga kabataan natin. Kasi pag matatalino rin naman ang mga kabataan natin, may trabaho, tsaka magaling din silang boboto. Yun ang gusto kong mabura sa amin sa lungsod eh. Kasi yung nasasamantala, na-exploit yung mga kababayan naming nasa marginalized sector na hindi masyado nabibigyan ng tamang atensyon ng gobyerno at kada eleksyon sila yung binubulag sa pera, binubulag sa mga material na bagay na hindi mo naman masisisi kasi talagang gano'n ang sitwasyon namin sa aming lungsod. So, kung gano'n na ang sitwasyon mo ngayon, iligtas mo naman yung susunod na henerasyon. Di ba? Dapat makapag-breed tayo ng generation of educated people na maunlad ng buhay. Kasi pagka po maganda ang buhay ng mga tao, makakapag-isip sila ng mabuti at makakaboto sila ng tama. O yung mga kabataan ngayon, yun ang pinapasok ko sa puso nila. Na pag marunong kayo, may alam kayo, may hanap buhay kayo, may dignidad kayo, may respeto kayo sa sarili at makakapag-isip kayo na bumoto ng tama. Kasi hanggat merong mga kababayan tayo na sinasamantala ng mga bulok ng mga politiko, tatanggap ng pera yan eh. Kasi mahirap nga ang buhay nila eh. Pero kung meron tayong susunod na henerasyon ng mga tao na maganda ang buhay, kahit bigyan mo ng pera yan, di ba? Lolokohin ka lang din yan, tatanggapin lang din yung pera mo, pero iboboto nila kung sino yung makakabuti sa bayan. Kasi tanggapin ka man yung pera mo o hindi, maganda na buhay ko eh. Di ba? Maulad na buhay ko eh. Of course, part of it dahil sa gobyerno, kasi nga doon sa vision natin na wala nang mangmang sa aming bayan. So pag nagawa na natin yon, wala nang mangmang sa ating bayan, maulad na ang buhay ng tao, mas maganda na po at responsable na silang makakaboto. At doon talaga yun, talagang nakikita kong improvement ng ating sistema ng pag-eeleksyon. Kasi sigurado ako, hindi na mga artista lang,
Di ba? Hindi na yung mga sikat lang ang mapapapwesto. Yung mga karapat dapat talagang manungkulan ang mabibigyan ng chance na manungkulan kasi maganda na ang buhay ng tao. Educated youth, yun Yes. yung na-capture natin, Vice. Now, with these educated youth naman po, ano po ang nakikita nyo na tulong naman para maituloy-tuloy at Yes. maging maganda yung buhay or mag-enter na sila dito nga sa kabuhayan? Kumbaga, ano magiging impact naman sa kabuhayan nila? Oo. Alam mo, hindi masyadong pinapansin na office na Opo. dapat talaga mabigyan ng malaking partisipasyon sa lokal na pamahalaan yung ating peso, yung Public Employment Service Office. Opo. Kasi yan na yung parang tumatayong HR ng city kung magaling lang sana yung mayor at magaling din yung HR, yung peso manager, hindi magkakaroon ng problema sa employment Pero that is where the problem lies. Kasi kung hindi mo na ma-maximize yung HR ng city, bridging the gap between the labor sector and the industrial sector, there is something wrong. Kasi kung puro ka lang pajapel, tapos hindi naman nakakapture ng tao yung tamang trabaho, wala din. Sa amin nga po, masasabi ko na based sa mga nakikita ko, never kami nagkaroon ng job fair for the last 3 years. Na dapat siguro, i-enhance mo lang siya. Di ba, magkaroon ka lang ng close connection with the industry. Yes. Kausapin mo lang sila. Gobyerno ka naman, kakausapin ka naman nila. Ba't hindi mo ginagawa? Di ba? Kung ano ba pinagkakaabalahan mo? Dapat nga, mas tinutulungan mo yung mga tao Ako minsan naiisip ko lang na baka kaya ayaw magkatrabaho yung tao kasi ayaw mong gumanda buhay nila. Malaking problema yan. Kung mismo taga-gobyerno ang ayaw gumanda ang buhay ng tao. Di ba? Malaking kapalpakan na yan. Tingin ko naman, ang gobyerno nga dapat ang gumagawa ng paraan para mapaganda ang buhay ng tao. At tingin ko, pagka na-enhance natin yung sistema ng peso, yung employment system natin, yung HR mechanisms natin, bridging the gap between the people and the companies and the industries, ang laking impact nun. Hindi lang sa mga tao ngayon, pati yung mga susunod. Kaya sabi ko po sa iyo, institutionalizing lang talaga Yeah. Gawin mong batas, gawin mo nga siyang independent department pa. O kaya kong gawin po yun. Legislate natin. Sige, gawin natin separate na City Employment Office. Di ba? CEO. Na ang talagang mandate mo lang is makipag-usap ka lang makipag-usap sa mga kumpanya. Hindi lang sa Kabuyaw, sa ibang lugar, makipag-usap ka rin. Di ba? Ikalat mo na kasi we have the resources, we have the human capital. Marami kaming mga graduates na magagaling. Wag lang sa Kabuyaw i-hire, pati sa ibang lugar. At kung possible, kahit overseas placement, overseas deployment. Kung magagaling talaga why not nabigyan mo ng mas malaking opportunity. Sa isip ko, pag na-enhance mo lang yung opisina na yan, with the direction and policy ng isang mayor na magaling, ang ganda po ng bayan. Meron ka bang iisip na specific livelihood program na nakatuon talaga? Yes, ginawa na po namin yan. So, admittedly, may limitation ng employment Yes. Diba? Kasi siyempre, pagka puno na yung kumpanya, wala na siya may papasok. So, paano ngayon yung iba pa na wala? Nung time ko, kahit nung time namin nung nakaraan, nag-encourage kami ng putting up of cooperatives. Okay. Ano ang pagkakaiba niya sa corporation? Sa cooperatives po kasi, mayroong interest yung isang member. Kasi member ka, may share ka rin. Kumbaga, pag bumagsak yung kumpanya, mas meron kang interest. So sa amin po, iba-iba na ang aming cooperative. Meron po kami cooperative ng solo parents, cooperative ng mga kabataan, cooperative ng OFW, cooperative ng local entrepreneurs. May mga kanya-kanya na po silang mga nabuo po namin yun noong nakaraan, yung mga kooperatiba na yun. At kung hindi kayang i-employ, buo tayo ng ng group. Halimbawa nga po, yung mananahi ka. O kaya i-call center, magaling ka sa call center services, di ba? Buo tayo ng ganong group. Tapos, i-bridge natin doon sa mga existing na call centers sa amin, tsaka sa ibang lugar. Kasi pagka nga po merong ganong mga grupo na pwede mong buuin, palakasin mo, kung walang pondo, eto si gobyerno, bigyan namin kayo ng pondo. Halimbawa lang po, grupo ng mananahi. Yung mga uniforme sa amin, yung mga kumpanyang malalaki, may uniforme yan. Yung mga kumpanya na yan, sa ibang lugar kumukuha ng mga mananahi. Yes.
o edi imamandate ko, hindi kayo pwedeng pumunta sa ibang lugar, dapat taga-Kabuyaw po yung ano nyo, yung mga tailors ninyo. Kasi marami po kaming kooperatiba dito na pwede po magtahi ng mga uniforme ninyo. So meron silang skill, meron silang puhunan, meron din silang market. Kasi kung binigyan mo sila ng puhunan, wala naman sila mapagbentahan, hindi ikot yung pera. So kung nabibridge mo between the institutions, yung mga kooperatiba, kasi kung hindi na nga kayang i-employ lahat sa kooperatiba ka pupunta, bigyan mo sila ng kakayahang maka-involve sa mga companies, edi na-solve mo yung problema ng livelihood. Di ba? Kasi yung mga tao, meron din silang pinagkakakitaan. Kahit yung mga kababaihan, halimbawa, anong kakayahan nila, magluto, or kung anong mga skills nila, araw-araw may mga bisita ang may bisita sa ospital, may bisita sa munisipyo, may bisita sa school. O kaysa yung kung mga multinational na mga fast foods ang bilhan mo, di ba, yung mga naandyang mga fast food sa international o kung ano man, imbis na yun ang pakitain mo kasi hindi naman pumapasok sa pera ng bayan yun, edi yung mga maliliit na negosyante mo ang bilhan mo. Di ba, magluto kayo ng banana kayo, kamote kayo, kung anong mga pagkain dyan. Yun ay ipapakain na ngayon namin sa mga bisita namin. Na-encourage mo yung local economic activity. So yung mga local entrepreneurs, na-empower mo, kumikita din sila. So ganoon dapat ang mindset ng isang namumuno. Nabibigyan mo ng pagkakataong kumita ng sariling pera yung mga tao. Hindi lang yung puro ayuda. Tama. Vice, ano sa tingin nyo? Sige, let's go back a little to your memory lane, ano? Apo. Isipin nyo, kunyari, bata pa kayo ngayon. Bata pa Bata naman pa kayo. naman, pati isip, bata. Oo nga eh. Sige, isipin nyo, kunyari, bata pa kayo, ano? Oo. Ano po sa tingin nyo ang pinaka-importante para sa mga kabataan? Lalo sa mga nagsisimula pa lamang. Anong mga top priorities kaya nila in mind? Ang tingin ko ako nung bata ako, ang gusto kong makita sa lipunan ko, malinis na gobyerno. Kasi kung malinis ang gobyerno, lahat lahat maunlad. Diba? Para sa akin kasi kahit naman po nung bata ako, medyo active na rin ako sa sa politika eh. Kahit po nung elementary ako at saka high school. Sa student council pa lang po, active na ako eh. So talagang na-influensyahan na rin ako ng tatay ko to be actively involved in the affairs ng school ko at the time at eventually doon sa atin sa city. So kahit nung bata ako, dahil nga malawak na yung pangunawa ko sa estado ng pamahalaan, yun na kagad ang pangarap ko. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko yun, na kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon, malinis na gobyerno talaga ibibigay ko eh. Maayos na pamahalaan, transparent and accountable na gobyerno. At dumating na nga ako sa punto na naririto na po ako, na I have a chance to make a difference sa aming city kung mabibigyan ng chance na maging local chief executive. I can prove sa mga kababayan ko na ako na siguro ang pinaka-accountable at pinaka-transparent na gobyerno magagawa ko. Kasi pangarap ko yun dati, na ngayon may pagkakataon na kung ako na ang gumawa sa aming bayan. Napakagandang experience or siguro memory yan, pero Vice. basic kasi dapat siya sa isang gobyerno. Dapat transparent ka, dapat accountable ka. Very responsible. Kahit pa sabihin mong matagal na, yun pa rin talaga ang gusto kong mangyari. And that's consistent, Vice. So, what's your, siguro, I don't know, advice ba? Or, ito kasi is yung role ng youth, no? If you keep that, if you have that top priority in mind sa malinis na gobyerno, ano po ang gusto nyong sabihin sa mga kabataan para makapag-ambag sila dito sa target lang, sa nakikita nyong vision on clean government? Let's start with voting wisely. Kasi ang laki ng porsyento ng kabataan ngayon na boboto. Kumbaga sila nga sila ang magdidikta ng eleksyon na ito. Sa laki na ng populasyon ng kabataan. Kaya nga ang focus ko talaga na engagement, kabataan eh. Not so with the, hindi naman porke sila yung marami, hindi mo napapasilin yung ibang sector. Pero ngayon talaga mas involved ako sa pagmumulat ng mga kabataan at magugulat ka naman. Lahat ng mga nakakausap ko mga kabataan, mataas ang awareness sa gobyerno. Siguro nga dahil nga sa impact ng technology na yan, mas informed sila. Hindi ko na kailangan magpaliwanag ng mahaba eh. Kasi kagaya nun, meron lang akong kinuwento, kumusta? Botante ka na ba? Natatanong ko. Botante ka na ba? Opo. Taga saan ka? Taga dito. Taga sa ganitong barangay. Alam mo na problema ng Kabuyaw? Opo. Lubog nga po sa utang ng 4 na bilyon eh. Hindi ko pa kinukwento yun ha. Pero ang taas na ng level of awareness nila. So sa akin, welcome yun.
Kasi pagka alam ng kabataan kung ano yung mga issues ng bayan, sila din ang solusyon eh. Yes. Kasi ayaw nilang manahin yon. Kumbaga, para sa kanila, darating ang time kami mamumuno rito, ayoko manahin yung ganang kalaking utang. At ayokong ilubog pa ang aming bayan sa utang. So gagawa na ako ng paraan ngayon, boboto na ako ng tama. At yun yung gusto kong may lagay sa isip nila. Kaya nga, ang lagi ko sinasabi pag may ninonotaryohan ako mga bata, yung mga documents nila, kasi marami po akong libreng notaryo na dumadalaw yung mga kabataan. Ang lagi ko, dalawa lang ang sinasabi ko, mag-aral kayo ng mabuti at bumoto kayo ng tama. Yun lang ang message ko. At sinabi nila, Vice, matik na yan. Alam na namin. Hindi ko na sila sabi yung pangalan ko, pero alam na rin nila eh. At yung tagline namin sa partido, sa pamamunong matino, lahat ay panalo. Diba? Kasi parang yun nga, reflecting yung una kong sinasabi na malinis na gobyerno, yun na rin ang tagline ko ngayon. Diba, ang dati kong tagline, abogado ng bayan, may matibay na paninindigan. Ngayon po, yun na ang gusto kong maging, maging yung household na slogan. Pag matino ang pamumuno, lahat tayo panalo, lahat tayo aangat. Diba? Lahat tayo uunlad. At gusto ko umunlad lahat ng mga kababayan ko. Para sa malinis na gobyerno. Para sa malinis na gobyerno. With that clear vision, Vice. We got a lot of insights from you and I think that's very important today. And maraming salamat doon sa pagbabahagi ng iyong kwento at ang ating diskusyon. And Vice, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon? Ang lagi ko pong binabanggit sa mga pakipag-usap ko sa mga kabataang kagaya ko, mataas yung ating level of responsibility dapat. Dapat nakikialam tayo, dapat kasali tayo sa mga usaping gobyerno, at kung galit tayo, dapat ipakita natin sa pamamagitan ng tamang pagboto. Bakit? Nawawala? Kasi loud. So, ganito na. Message. Ulitin natin. Mensahe. Ulitin ko ba yung sa kagaya ko? Huwag na, Parang hindi maniniwala, no? Sabi ko, naman. Pwede na yun, Vice. Sige. Continue mo yun. Ganyan Hindi ba? naman ako magsa-side comment eh. Okay. Siyempre, okay. Go na tayo. Okay. Siyempre, ang mensahe ko lagi sa mga kabataan na kagaya ko noon ay mas maging malawak ang ating pakikialam sa nangyayari po sa ating pamahalaan. At dapat mas malaki din yung responsibilidad na nararamdaman nyo na ang tungkulin nyo ay bumoto tayo ng tama. Kasi sa atin po lahat nakasalalay ang susunod na kabanata ng ating bayan. Maaaring ngayon ay marami tayong mga kabiguan na nararanasan dito po sa ating lungsod, pero yun ay isang kabanata lamang po ng makulay na kasaysayan ng ating bayan. At ang susunod na kabanata ay nasa sa atin. So ang panawagan ko sa mga kabataan ay sana po lagi tayong maging mulat at lagi po tayong magkaroon ng pakikialam sa mga nangyayari po sa ating gobyerno. Let us be active in all the affairs of government. Kasi yung ganitong klaseng gobyerno na transparent, yung gobyernong accountable, hindi po yan basta binibigay. Dapat po talaga ipaglaban natin. At kung nasa tamang direksyon ang mga kabataan ngayon, kasi they comprise the highest number of voting population sa atin po, maybe in the world, ay dapat mas magkaroon tayo ng malalim na pagpapahalaga kung gaano ka-importante ang bawat boto natin, lalo ng mga kabataan. At lagi ko pong sinasabi yan, kaisa nyo ako sa isang pamumunong matino, sa pamumunong bukas sa tao, at yung pamumunong inuuna ang magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kasi lahat tayo dumadaan lang sa buhay na ito. At yung maipapamana lamang namin sa inyo ng mga kabataan is yung magkaroon tayo ng maayos at makabuluhang gobyernong inuuna ang kapakanan ng tao. Maraming salamat muli, Vice Salamat Mayor po. Leaf, at naibahagi mo hindi lamang ang iyong kabataan noon, but also a reminder to our youth that you have to keep dreaming big. And thank you again to our listeners. Ito po ay muling makabuluhang usapan with Vice Mayor Leaf. At ito muli ang inyong episode for today. And please keep on following us and subscribing
on Diskurso on Air. Maraming salamat muli at pakiabangan ang next episode. Salamat!